Welcome back mga ka-curious. Pag-uusapan natin ngayon ang isa na namang nakakaintrigang kaso mula sa Japan na tiyak ay marami ang makaka-relate. Lalong-lalo na ngayon na nasa world of social media na tayo. Pinag-usapan ang kasong to sa buong Japan noong May 2020. Ito ang kwento ng sinapit ng 22 taong gulang na Japanese female wrestler na si Hana Kimura. Bago ang kanyang trahedya, ay naging participant pa si Hana noon sa isang sikat na Netflix reality show sa Japan na The Terrace House. Ngunit sa kasamaang palad, ang mismong show din na ito ay ang magiging hagdan sa sasapitin ni Hana. Isang insidente ang naganap sa Terrace House na kung saan marami ang humusga at umusig kay Hana na mga bullies na siyang naging dahilan sa kanyang katapusan. Kaya samahan niyo ako muli at isa-isahin natin ngayon ang kwento ng sinapit ni Hana Kimura. Si Hana Kimura ay pinanganak sa Yokohama, Japan noong September 3, 1997. Isa naman siyang half Japanese at half Indonesian. Ang kanyang ina na si Kyoko Kimura ay isang pure Japanese at isang pro wrestler. Ang kanyang ama ay isa namang Indonesian. At mga ilang buwan pa lang noon si Hana ay inabandona na sila ng kanyang ama. Kaya nung nag-aral siya ay naging tampulan din siya ng pambubuli. Nang lumaki na si Hana, ay mas naging close siya sa kanyang ina na si Kyoko dahil silang dalawa lang ang parating karamay sa isa't isa at itinuring rin niya ito na best friend at role model. Kaya nagka-interest din siya sa wrestling. Iniidolo niya ang kanyang ina na isang pro wrestler. At sa murang edad pa lang ni Hana ay nagsimula na siyang mag-training sa wrestling at sumasabak na din siya sa mga children's competitions. Sa edad naman niyang 12 ay nag-training naman siya sa isang professional wrestling university. Kaya mas lalong nag-upgrade ang kanyang abilidad sa wrestling. Lalo na't sinusuportahan siya ng kanyang ina at personal din itong tinetraining. March 30, 2016, nang mag-debut na siya as professional wrestler. Hanita o Hana Kimura naman ang kanyang mga ring names. At simula nito ay sunod-sunod na ang mga sinasalihang kompetisyon ni Hana. At noong January 2017, ay natalo pa niya mismo ang kanyang ina sa farewell match nito noong ito ay magretiro na. At paglipas ng mga taon ay naranasan niyang manalo at matalo sa laban. Marami na din siyang mga accomplishments at mga nakuhang championships. At maliban sa mga wrestling matches niya, ay kinukuha na din siya na maging artist sa mga music videos. At naging guest pa siya sa isang international wrestling company. Ayon pa ng mga kakilala at pamilya ni Hana, dahil sa kanyang determinasyon sa sports na ito, ay malayo pa sana ang kanyang mararating. Subalit, hindi na pala ito magiging posible pa simula nung sumali si Hana sa reality show na Terrace House, Season 2019-2020, produced by Fuji TV at Netflix. Pero ano nga ba ang Terrace House? Ang Terrace House ay una namang ipinalabas sa Japan noong 2012. Isa itong reality show na kung saan tampok ang 6 na mga katao. 3 babae at 3 lalaki na puro mga estranghero sa isa't isa. Silang 6 ay titira naman sa isang bahay na tinatawag na Terrace House at araw-araw ay nakamonitor o nakafilm ang kanilang mga kilos. At ayon pa ng mga reviewers, ang Terrace House ay para din itong isang dating show. Mula kasi sa pagiging estranghero sa isa't isa, ay tinatampok din sa show kung paano nagsisimula ang pagiging magkaibigan at ang romance ng mga housemates. At simula nung ipinalabas ang Terrace House sa bansa, ay mas sumikat pa ito. Tinatangkilik at sinubaybayan ng karamihan sa Japan. Naging streamable na ito sa Netflix noong 2015. Kaya ang show na ito ay mas lalo ding nakilala internationally. At dahil sa popularity ng Terrace House, kaya nagkaroon din ito ng 5 seasons. Simula noong 2012 hanggang 2020. At si Hana Kimura nga ay naging cast ng show na ito, season 2019-2020. Kung ano ang propesyon niya sa kanyang totoong buhay, ay ganun din ang pagpapakilala niya sa mga housemates. Mutual nilang inilalantad sa isa't isa kung ano ang pinagkakaabalahan nila bago sila pumasok sa Terrace House. Kaya napakarami talagang tumangkilik sa show na ito. Dahil ayon pa ng mga nagsubaybay, ay napaka-realistic at matured ng bawat senaryo.
kumpara sa ibang mga reality show. Subalit, simula pa lang sa pagsali ni Hana sa show, ay marami nang ayaw sa kanya at insecure na mga nagsubaybay. Mas popular kasi ang dating ni Hana kumpara sa ibang mga housemates dahil nga isa siyang sikat na wrestler. Kumbaga, sa show na ito ay mas nag-gain si Hana ng mga haters na mga manonood kaysa sa mga supporters. At hindi lang ang presence niya ang mas magpapa-intense sa show. Mas lalo pang lumala ang season na ito dahil sa sumunod na mga nakakagulat na episodes. Subalit, sa simula pa lang sa January 2020, ay pansamantala munang itinigil ang show na ito dahil sa COVID-19 outbreak. At ilan sa mga episodes ang na-delayed. Pero ang Terrace House ay niresume na noong March 2020 na kung saan isang episode ang maitinampok na insidente sa pagitan ng dalawang housemates na sina Hana Kimura at Kai Kobayashi. Ang insidenteng to ay nagsimula dahil lang sa wrestling costume ni Hana. Isang araw noon sa Terrace House ay aksidenteng naiwan ni Hana ang kanyang costume sa washer at ang sumunod na gumamit sa washer ay si Kai Kobayashi. Hindi rin sinadyang naisama ni Kai sa dryer ang costume ni Hana at medyo mataas ang temperature ng dryer. Dahil spandex ang costume ni Hana, kaya ito ay na-damage. Ito ay nag-shrink o lumiit. Ito ang dahilan kaya nagkaroon ng verbal conflict sina Hana at Kai. Sa isang episode sa season na ito ay ipinaliwanag ni Hana sa kanyang mga kasamahan na ang kanyang costume ay pangalawa sa kanyang buhay na pinaka-importante. Kaya labis na lang ang reaksyon niya sa ginawa ni Kai na hindi din naman ito sinadya. At ang videong to ay ang episode ng conflict nila sa Terrace House. Makikita din sa video na humingi na ng patawad si Kai pero hindi pa rin matanggap ni Hana ang pagkasira ng kanyang costume. 今まで自分が周りのこと何にも考えずに自分のことしか考えてこなかったからこうなってんじゃん。なんでお前が黙ってんのって言ってんじゃん。ねえ、なんとも思わないこの状況。本当にごめん。ふざけてるしかぶってんじゃねえ。触んなよ。Naintindihan naman ni Kai si Hana. Normal lang naman ang reaksyon ng dalaga dahil sa napakahalaga ng costume. At matapos nito ay nangako pa si Kai na babayaran na lang niya ang nasirang costume. Voluntaryo na din siyang nag-exit sa Terrace House. Nagkasundo na sana sina Hana at Kai pero ang mga viewers ang nagpalala sa insidenteng to. Ayon pa ng ilang manonood ay napaka-extreme daw ng reaksyon ni Hana at sinisipan nila ang dalaga dahil unang-una siya daw ang nag-iwan sa costume sa washer. Kung ano-ano pang paninisi ang binabato nila kay Hana. At ang mga sumusunod ay ilan lang sa mga post ng mga social media users na sadyang pinapatamaan nila ang dalaga. May ilan na kinukutya pa ang physical appearance ni Hana. May mga nagsasabi na umalis na lang daw siya sa Terrace House. At ang ilan ay nagsuggest pa talaga kay Hana na mawala na lang daw siya sa mundo. Kaya hindi na siya nakatiis pa at ilan sa mga online bullies ay kanya nang nireplyan. Ayon pa ni Hana sa kanila na kahit ang mga taong nagtatrabaho sa entertainment ay mga tao lang naman at may mga emosyon. Dahil sa sunod-sunod na pambubuli sa kanya online, kaya formal na ding nag-post si Hana ng apology message. Nagbabasakali siya na titigilan na siya ng mga taong galit sa kanya. At nakapag-move on na sana siya sa insidenteng to, kaya tumagal pa siya sa Terrace House hanggang May 2020. Ngunit sa kasamaang palad sa buwan ding ito, ay may mga tao pa talagang muling inungkat ang conflict nila noon ni Kai. At muli na namang binuli ang dalaga ng ilang mga social media users. Kaya umalis na din siya sa Terrace House. At noong May 22, 2020 ay nilamon na ng depresyon si Hana. Ang larawang ito ni Hana at ng alaga niyang pusa ay pinost niya sa kanyang social media sa araw na to, na kung saan ay may pamamaalam siya sa kanyang alagang pusa na sana ito ay mabuhay pa ng matagal at maging healthy. At kinabukasan May 23, 2020 ay muling nagpost si Hana ng mensahe para sa kanyang ina at mga haters. Ayon pa niya ay nakakatanggap siya ng halos 100 opinyon mula sa kanyang mga haters at hindi niya maikakaila na siya ay nasasaktan din. At nagpasalamat na din siya sa kanyang ina na si Kyoko sa pagsilang nito sa kanya.
At sa araw ring ito, mga ilang oras ang lumipas, ay namataan na lang ang nakapaskil na warning na nasa pintuan ng apartment ni Hana sa Tokyo, na nagsasabing nagpakawala siya ng poison gas sa loob. At naabutan na lang ng mga responders na wala ng buhay si Hana Kimura. 22 taong gulang lamang siya. At nakumpirma na hydrogen sulfide inhalation ang kanyang cause of death. Nang naisa publiko na ang kanyang kamatayan, ay isa-isa namang naghugas kamay ang mga social media users na nambuli kay Hana. Karamihan sa kanila ay dinilit agad ang mga post na pang-aatake nila kay Hana. Pero isa-isa na silang inimbestigahan ng mga pulis. Dahil sa balitang to, kaya agara na rin sinuspindi ng Fuji TV ang airing ng ilang episodes ng Terrace House. At marami namang nagulat sa biglaang pagkawala ng dalaga, lalong-lalo na ang kanyang mga co-wrestlers. At ilan sa mga wrestling company sa Japan ay nagbigay tribute sa iniwang legacy ni Hana Kimura sa World of Wrestling. Kabilang na rin na nagbigay pugay kay Hana ang ilang mga international wrestling companies. December 15, 2020 ay inanunsyo naman ng Tokyo Metropolitan Police ang unang lalaking naaresto nila na sangkot sa cyberbullying kay Hana. Ang lalaking to ay residente ng Osaka Prefecture at inamin naman nito ang aligasyon sa pambubuli kay Hana. At noong March 30, 2021 ay kinasuhan na ito ng online abuse. Subalit hindi ito obligado na humarap sa trial. Dahil ayon pa ng otoridad ay considered as minor offense lang ang ginawa nito. At obligado lamang siya na magbayad ng 9,000 yen. Katumbas lang ito ng mahigit 3,000 pesos. Kaya marami ang nadismaya sa desisyong to, lalong-lalo na ang ina ni Hana na si Kyoko Kimura. At matapos nito ay may dalawa pang mga lalaking naaresto na sangkot din sa cyberbullying kay Hana. At katulad sa nauna ay considered lang din ang pagkakasala nila na isang minor offense. At pareho lang sila na pinabayad ng fine. Wala nang nagawa pa si Kyoko Kimura. Gustuhin man niya na makulong ang masangkot ay hindi na magiging posible pa. Dahil nga minor offense lang daw ang ginawa nila sa Japan. Ngunit paglipas ng mga buwan ay may nakakagulat na mga revelasyon na inilantad si Kyoko sa publiko. Ibinunyag niya ito para malinis na ang pangalan ng kanyang anak. Ayon pa niya, ay palabas lang daw ang costume incident sa Terrace House. Inamin ito mismo sa kanya ni Hana, ilang araw bago nito tinapos ang sarili. Inutusan umano ng production team si Hana na gawing alitan nila ni Kai ang pagkasira ng kanyang costume. Gusto daw kasi ng team na i-portray si Hana sa show na mayroong matapang na karakter. At ayon pa ni Kyoko, ay hindi inisip ng kanyang anak noon kung ano ang magiging kahinatnan sa pagpayag niya sa utos nila. At maging si Kai Kobayashi ay hinimok din pala na sundin ang gustong ipapagawa ng production team. Pero ang aligasyong ito ay itinanggi naman ng mga head ng Fuji TV. Wala daw sila alam sa scripting sa Terrace House. At papaimbestigahan pa daw nila ito. Sa huli ay tuluyan ng kinansel ang 2019-2020 season ng Terrace House. Marami na kasi ang bumabatiko sa show at nagsasabing scripted lang pala. Ngunit patuloy pa rin itong itinanggi ng production team. Nangako na rin ang mga opisyalis sa Japan na mas lalo pa nilang hihigpitan ang batas related sa cyberbullying case. At noong June 2022 ay naipasa na ng Japan's Parliament ang bagong batas na online insults law. At ang mga offenders na makokonbekto sa kasong to ay maaari nang makulong ng 1 taon o mahigit pa. Maaari din na pamumultahin na sila ng mas malaki pa. Sana ang kasong to ay nakapagbigay ng aral sa ating lahat. Huwag na sanang magpadalos-dalos sa mga post sa mga social medias para walang inosenteng masaktan at para hindi maging huli ang lahat. At dito nagtapos ang kwento ni Hana Kimura. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Eric Casado, Loy Valiente, Revid Avage, Herbie Gutch, Maria Rivera, Randy Piano, Lady Iza, Zellweger Loterena, Donabel Villar, Flereda Lopez, Dog Scott, Shinunaga Evelyn, Ray Vargas, Glenda Kumawas, Christina May, Vworld Cyprus, Alex R, Lizard Explorer from Netherlands, at Honda Nero Ranel.